Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Benares ng Batch State itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin kung bakit tinatawag si Jesus na Logos o Jesus the Word. At ang ating Bible verse ay sa John chapter 1 verse 1 to 3. Sasabi dito sa ating scripture ngayong araw, "In the beginning there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him, nothing was made that has been made." Mga kapatid, pag ating naririnig ang salitang Logos, baka isipin natin agad ay salita lamang o speech. Pero sa Biblia mga kapatid, ay mas malalim pala ang ibig sabihin nito. Ang Logos ay hindi lamang basta-basta salita. Ito ay isang divine expression na ang mismong pagpapakita ng puso, wisdom at kalooban ng Diyos. At ang nakakaplas dito, si Jesus mismo ang Logos. Hindi siya basta messenger lamang, hindi siya basta propeta, hindi siya basta teacher lamang. Siya ang mismong ating salita ng Diyos, the living, eternal, divine word na nag-reveal kung sino ang Diyos at kung ano ang nasa puso niya para sa atin. Bago pa man ang ligayin ng mundo, bago pa may araw, buwan o kahit ano, Jesus already existed. Hindi siya nagsimula sa Bethlehem. Nagkatawang tao siya dito sa ating mundo, pero ang pagka-Diyos niya ay eternal. He was with God and He was a God. At sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat. Kaya mga kapatid, ngayon titignan natin ang mga teachings na nakapaloob sa ating topic ng araw. Unang-una, the Word is God. Ibig sabihin nito ay si Jesus ay hindi created being. He is divine. Siya mismo ang Diyos na nag-deliver ng truth, love at holiness ng Ama. Kapag gusto natin maintindihan ang puso ng Diyos, tumingin lamang tayo kay Jesus. Ang lifestyle niya, ang compassion niya, ang teachings niya, yan ang puso mismo ng ating Panginoon. Kalawa, the Word was granted. The Word is agent of creation. Through Him all things were made. Mga kapatid, lahat ng bagay, mga galaxies, oceans, mountains, hindi tayong mga tao ay ginawa through Jesus. Ibig sabihin, hindi lang siya ang tagapagsalita ng Diyos, kasama siya sa paggawa. He speaks life, He brings order, He creates purpose. Kaya kung feeling mo ay minsan wala kang silbi o walang nangyayari sa ating buhay, ay lagi natin tandaan na ginawa tayo sa pamamagitan ni Jesus ng may intention at may purpose. At panghuli, the Word became flesh. Ito yung isa sa pinakamalalim na tulad sa buong Biblia. Yung eternal Logos, yung Diyos na lumikha ng lahat, yung Word na walang beginning at walang ending. Nagkatawang tao, baka-baba, at naglakad kasama ng mga tao. Narinig ang mga tao, nakita ang hirap ng mga tao at nararamdaman ng sakit ng tao. Dahil para i-reveal kung gaano kamahal tayo ng Diyos at para magbigay ng way of redemption. Ang hindi siya nagstay sa langit, bumaba siya at yun natin nakita na ang Diyos ay hindi malayo. Hindi siya mayamang, hindi siya unreachable, He is Emmanuel, God with us. At maraming salamat sa panonood ngayong araw ng mga kapatid.